Okay, magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PH. At before we start, I would like to request paki-like, pindot yung like, then share, and of course, if you're new to this channel, paki-subscribe naman. And this morning, we will be talking about some very important and controversial topic and issues. The first issue that we're going to talk, itong nangyaring arrest warrant, pag-aaresto kay Jason Sa. Kilala naman natin kung sino si Jason Sa. Then with that is Eric Silis kasama din sa warrant na inisyo ng DOJ through NBI. And of course, pag-usapan natin itong impending na balak ng pamahalaan natin through DOJ na aarestuhin si VP Inday Sara. Diyan nga sa kasong rape threats at inciting to sedition. Yun ang kaso na sinasampa nila, na binibuild up nila ngayon ang kaso na yan para indain talaga mapulfill yung balak ng administrasyon na to na totally patahimikin si VP Inday Sara through an incarceration o ikukulong at aristuhin muna tapos ikukulong, of course. So yan ang maging topic natin pag-usapan. Bigyan natin ang opinion natin with regards to this issues. So ang unang issue, itong pag-aristo kay Jason Sa. Ang kaso ay an authorized publication of medical report. O ganun din kay Eric Siles, and unauthorized publication of a medical report. So itong kaso na to, actually ang penalty is 6 months to 6 years. Hindi kailangan ng bail kasi parang minor offense lang ito. So nagugulat nga yung abogado ni Jason Sa bakit merong issuance sa bail, at nakalagay pa doon sa warrant of arrest nung binasa nila na no bail. Isipin mo yan, no bail, tapos ganyan kababa ang penalty sa kaso. So talagang atat na atat, talagang patahimikin lang. So si Jason Sa, dahil nga ito one of the most very effective na critic of the government, dahil na nga sa kanyang influensya sa maraming Pilipino, dahil siya napakatagal na broadcast journalist sa isang napakatanyag na TV station. Kaya maraming nakikinig sa kanya, at ito ang gusto nilang patahimikin na I doubt na mangyayari. The same way with Eric Siles, kasi alam naman natin si Eric kung saan galing, at yung mga yan klaseng tao, hindi yan natatakot ng kulong. Alam naman natin kung anong pinagdaanan ni Eric Siles. So si Eric Siles hindi pa na-aresto. They were not able to find kung nasaan si Eric Siles, si Ka-Eric. So yun ang ginagawa nila ngayon, hahanapin si Jason Sa naman dito sa Quezon City, dahil umuwi siya from Davao. Dahil nga meron yata siyang haharapin na kaso na libel na ito yung warrant na inisyo. But nung nakita nila yung warrant, yung regarding pala doon sa lumulutang na medical certificate na lumulutang viral sa social media, at ito ang basihan ng warrant of arrest. At meron silang mga question doon sa warrant, dahil ang warrant ang complainant na si BBM is from Manila, sa Malacanang. So supposed to be sa Manila na issue yung warrant. So sa Manila siya dapat makulong. But hindi Pasay So ngayon nasa siya, NBI detention cell sa Muntinlupa si Jason Sa. At si Jay ay may edad na rin, senior na rin, super senior na. So dito na sisimula na itong kanilang operasyon to suppress
the critics of this government para wala nang uh, maririnig ang mga tao. Yun ang ginagawa nila ngayon para yung mga supporters ni VP Sara ultimately ay matatahimik. At I doubt kung magagawa nila yan. Kasi yung mga ito, kaya naman yung magbibil. May mga pera yung mga yan, magbibil na yan. At the same thing na they will do kung makalabas na sila dyan sa pagkapiit nila. Si Kyrick, sabi pa nila medyo madulas, hindi pa nakikita ng NBI, so hindi pa nila na-aristo. So ganyan ang status ngayon. So kung pansinin mo naman, talagang ito na yung matagal na nilang ginagawa. Nag-aantay lang sila ng pagkakataon na magkamali yung mga vlogger where di can hindi naman pagkakamali din yan dahil sinasabi lang naman nilang katotohanan. At itong medical certificate na nailabas, hindi naman sila may gawa niyan. Lumabas lang yan sa social media from, I don't know kung authentic yung source o hindi. Yung ang bone of contention, kung tama ba yung pagpalabas o hindi. Para naman sana hindi mangyari yung mga ganyan, dapat mismo presidente or yung PCO ang palabas ng information with regards to the medical status of the president, na meron namang karapatan ng mga tao malaman kung ano ba totoong kalagayan ng physical na kalagayan ng Pangulo, kung meron ba siyang sakit o wala. Pero siguradong walang sakit dahil nag-jumping jack pa Army dasin yan part of Army dasin yung ginawa niya. So walang sakit yan, nagbubuhat pa ng 5 kilos na bigas. Kaya malusog ang Pangulo. So kung yan ang pangyayari sana, ano pang silbi nung inisyu nilang warrant? Malusog pa lang Pangulo It's a testament na okay naman pala ang Pangulo. O bakit mag-i-issue pa sila ng warrant? In a case which is not hindi siya karapat-dapat na magkaroon ng warrant dahil mababa lang yung penalty. So hindi na kailangan. So walang ibang purpose yan para matigil lang yung mga critic ng ating administration at wala na makapagsalita laban sa mga ginagawang mga pagkakamali dito against sa administration na ito. Isa pa rin ang maraming haka-haka na actually this is only supposition na ito ay ginagawa para matigil yung pagkakamali na nangyari noong pagsabi ng Pangulo na aresto na si Saldico, na hindi naman pala kabaliktaran naman pala yung nangyayari. At yung issue na yan halos ang linggo na patuloy pa rin. At ito nga pilit na tinatakpan ng PCO, tinatakpan ng ating mismong Pangulo at ng gobyerno para naman hindi masabing fake news yung ating presidente. At sa tingin ko itong paglabas ng warrant kay Jason sa isa ito sa panglihis at pangtakip diyan sa iskandalo na yan. Napaka pangit na pangyayari dahil lumabas na nagsisinungaling ang ating pamahalaan with regards to the arrest of Saldico. So antayin na lang natin kung anong mangyari dyan sa kaso na yan ni Jason Sa at ni Eric Siles. But ang importante natin pag-usapan ngayon yung with regard to the case na gusto nilang binibuild up nila para dito kay PP. Si PP Sara hindi immune sa mga cases criminal or not criminal cases tulad ng sinampal dyan sa impeachment. Pero kung pagpatanggal sa kanya through impeachment lang talaga. So itong mga kaso na to pwedeng isampa dyan sa ombudsman.
At yan, no, yan ay maghahantay. Kung matanggal siya through an impeachment, pwede siyang haharap ng kaso dyan sa ombudsman. Ngayon, I don't know kung i-implement nila ito na isyuhan ng warrant si VP Inday Sara para siya ay makulong. Dahil nga dyan sa kasong grave threat at saka conditional threat at yung inciting to sedition, kung pwede ba yan na nakaupo siya as Vice President. Pwede ba yung gagawin nila na i-arestuhin si VP Inday Sara na nasa position siya ng ganyan as Vice President? Kumbaga hindi siya immune nga from any suit, pero kailangan, dahil nga doon sa lumabas doon sa inquiry nung nag-present ng NBI diyan sa kaso ng sedition, inciting to sedition and grave threats, na meron silang probable cause. May probable cause na sila. So they can issue a warrant of arrest. Kaya yun ang sa tingin ko na nangyayari ngayon. So mag-i-issue sila. Ang hinahanap lang nila talaga yung taong mag-corroborate na totoo na inutusan sila na kung anong mangyari kay VP Inday, which is still conditional. Kung anong mangyari kay VP Sara, pwedeng gagantihan din yung gumawa ng ganyan sa kanya, VP Inday Sara. Kaya nagtataka rin ako, bakit si Claire Castro, through Claire Castro, si BBM nag-issue na ang support niya sa EEP ay solid pa rin. At hayaan na lang daw ang NBI na gagawin na ang kanilang trabaho na hanapin sa security detail ni VP Inday Sara yung tao na yan, yung mga tao na yan, mga security personnel na nakakausap ni VP Inday Sara. So natatakot sila na alma itong mga security personnel o yung mismong military o army. Kaya inunahan nila na ang support ni BBM Bangag ay solido pa rin, buo pa rin dyan sa military. So yun ang pinauna niyang salita. So ibig sabihin talagang hinahanap nila itong tao na to para talagang maipit si VP Inday Sara at pwede lang may pagulong at may isyuhan nila ng warrant of arrest regardless of the fact na sitting Vice President siya. Pwede nila iparesto yan. But you should remember that all of these cases are available. At kailangan, kung isasampa nila sa korte, kailangan mapatunayan nila na may probable cause. Hindi ito katulad ng impeachment. Sabihin lang nila na ito ang mga proof na may probable cause. Kung dadaan ito sa korte, kailangan ma-prove nila bago sila mag-issue ng warrant na talaga may probable cause yan. But dahil nga hawak nila yung DOJ at saka NBI, ma-issuean talaga ng warrant yan. At yan naman, ma-question sa Supreme Court yung kaso nila. Kung billable naman talaga yan sedition, inciting to sedition. Katulad ng mga kaso na sinampa nila kay General Pukis, the same. Then, yung grave threats naman, billable naman yan So, kailangan, yung isasampa nilang kaso, sigurado silang na makonvict si VP Inday Sara. So, there's a reasonable assurance na this will lead into a conviction. Parang ganon. Yun, kailangan sigurado sila na makonvict si VP Inday Sara through their mga ebidensya na ipipresenta. Ngayon, ito nga ang malaking script na gagawin nila. Maaari yung taong ipipresenta nila ay totoong tao na nakausap ni VP Inday Sara. At hindi ako maniwala na merong security detail ni VP Inday Sara na ganyan talaga kakulong sa kanya na i-divulge ang kanilang pinag-usapan ni VP Inday Sara. Hindi ako maniwala. Kahit siguro mag-offer pa ng pera, na sigurado ako na yung mga nakadetail ni VP Inday Sara na security ay ganyan ka-die hard kay VP Inday Sara. So,
the big probability na makakuha sila ng witness na magsasabi na inutusan siya ni VP Inday Sara, galing sa labas yan. Hindi yan security ni VP Inday Sara. Or naging security pero hindi close in. Na pwede nilang opera ng pera. Pero maraming mga sundalo na hindi papayag sa ganyan. Tingnan natin yung 18 brave soldiers. Hindi madala sa pera yan. Kaya dahil pinapairal nilang kanilang prinsipyo at patriotismo ang pagmamahal sa bayan natin. So, ang concern nila sa mga Pilipino ang umiiral. So, ganyan ang nangyayari. So, ang sa tingin ko na will later on happen is itong paghahanap nila para ultimately aresto nila si VP Inday Sara. I think gagawin nila lahat kasi nakikita siguro nila na wala naman ka latoy-latoy itong impeachment case. Wala. So para totally maharas si VP Inday Sara, that dito na through extreme na nila pag-aapi through the threat of imprisonment na mag-give in na si VP Inday Sara. So yun ang gusto nila mangyari. So kaya ginagawa nila ito kay VP Inday Sara. So ganyan ang present na pangyayari ngayon dyan. So bantayan natin kung anong sunod na gagawin ng kampo ni BBM para matupad ang kanilang purpose, ang kanilang binabalak na ma-aresto talaga nila si VP Inday Sara. So with this, hanggang dito na lang tayo for this broadcast, and if there are any other development with regards to this matter, ihahayag natin kagad dito sa Justin Talk News page. But before leaving this channel, kindly press like, share, and subscribe to Justin Talk News page. Salamat po. Bali